Dakila at makapangyarihang Diyos na nasa langit, aming Ama na mapagmahal at mahabaging Diyos, banal na Diyos na dapat naming igalang banal habang kami nabubuhay dito sa lupa. Salamat po Ama na nasa langit sa oras na ito. Dalangin ko po na patuloy mong hipuin ang mga taong makikinig ng iyong banal na salita, upang malaman po nila ang katotohanan, makilala ka nila ng lubusan na mayroon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na Espiritu. Ang lahat ng nasa langit ay Espiritu na hindi nakikita. Kaya ang pagsamba namin sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan na nabasa namin sa John 4 verse 24. Ikaw o Diyos ay Espiritu, dapat ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang katotohanan po ay ang sinasabi mo ay yung salita. Patuloy mong buksan ang puso at isipan ng mga taong makikinig, Panginoon. Puhin mo kanilang puso. Buksan mo kanilang espiritu na pag-iisip. Tanim mo sa kanilang puso at isipan. Salamat po, Ama na sa langit, sa oras na to, sa mapagpalang araw na po at pinagkaloob sa amin, sa lahat na aming pag-uusapan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At ito po ang ating pag-uusapan. Bakit marami ang umiibig sa makamundong gawain? Ang pakana ng dyablo sa mga tao. So ito po ang ating pag-uusapan sa ngayon. Ang pakana ng dyablo na hindi alam ng mga tao, hindi nila namamalayan na sila pala ay binibitag na niya. Marahil makikita natin na maraming busy sa social media gamit ang kanilang gadget o mobile phone. Sa kanilang pag-games ay nagbababad dito, imbes na hanapin ang katotohanan na matatagpuan lamang sa Biblia. Sa pagiging busy ng mga tao, ito po ay pakana ng dyablo na hindi nila alam, upang mailayo ang atensyon ng tao sa Diyos. Ginagawa niyang busy ang karamihan na halos nagbababad dito sa mga social media, sa mga laro, mga bisyo, mga sugal na napakasarap sa isang tao. Ngunit balang araw ay may dulot ng pagkakasakit. Tulad ng pagtutok sa mga gadget ay magdudulot ng pagkalabo ng mga mata. Minsan sa paglalaro ay nakakaligtaan kumain, kaya nagkakasakit sa tiyan o bituka. Sadyang napakasarap sa pakiramdam ng isang tao, ngunit sa bandang huli ay magkakasakit ka. Magbisyo lang imbes na hanapin ang katotohanan o makinig sa mga nangangaral tungkol kay Jesus, na kapag nalaman ang katotohanan ay mas maganda sa isipan, sa ating puso, pakiramdam at may dulot na kapayapaan sa pamamagitan ng pagtanggap at pananalig kay Jesus. Hindi niyo ba napapansin na talagang busy ang mga tao kahit saan ka pumunta? Bata pa ay nagbababad na sa mga gadget o may bisyo na. Mga sugal na online, sadyang napakaganda sa paningin at pakiramdam ng mga tao kapag naglalaro nito. Pero ang hindi mo alam ay binibitag ka na pala ng dyablo. Ang nais niya ay maisama ka niya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, dahil ito ang kahatulan niya balang araw, kasama ang kanyang mga kampon na susunugin din sa dagat-dagatang apoy na asupre o ihahagis sila rito. Ito po ay ang walang hanggang kaparusahan, ang pangalawang kamatayan na sinasabi o binabanggit ng Biblia na nakatakda ng mangyayari sa huling panahon, sa araw ng paghuhukom. Ang pangalawang kamatayan na kung saan ay walang hanggang kaparusahan
hindi na mamamatay ang apoy dito. At ito ang parusa sa mga kampo ng dyablo. Kasama na siya, pati na ang mga taong walang pakialam sa Diyos, mga mapanlait, mga walang hilig sa kabanalan, mga sinungaling sa salita at sa gawa, mga pumapatay o nagpapapatay, nangangalunya, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga magnanakaw, sakim, at mga taong plastik. Yun bang hindi totoo ang kanilang hangarin, kundi manira ng tao? Siyempre, kasama na rito ang pagsisinungaling. Mga scammer, sila po ang mga mandurugas o manloloko at walang pahalaga sa kabanalan, mga hindi naniniwala sa mabuting balita, palasimba at paladasal, ngunit palamura, mainit ang ulo, at iba ang hangarin sa buhay, mga hindi marunong tumulong. Ang buhay po natin ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang pangalawang buhay na kung saan ay makakasama ng Diyos ang mga gumawa ng mabuti, tinanggap ang salita ng Diyos at si Jesus, at ipinamuhay ito. Maliban lang sa mga taong nagpasasa sa mundong ito, sa pagsunod sa kamunduhan, mga gumagawa ng masama. Sila ay tatapon sa apoy na hindi mamamatay. Wala nang kamatayan ang lahat ng tao. Mararanasan nila ang walang hanggang kaparusahan na sinusunog na nararamdaman ang grabing init nito. Ika nga, wala nang pagsisisi, huli na ang lahat. Kaya pag-isipan po natin hanggat maaga, at habang may panahon pa o may buhay o buhay pa tayo, ay gumawa po tayo ng mabuti. Isipin po natin na makalulugod sa Diyos na magagamit natin sa huling panahon o huling paghuhukom ang paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa at pagmamahal natin sa Diyos at pananalig sa Kanya, ang ating Diyos. At ngayon ay nalaman na natin ang pakana ng dyablo na gagawin tayong busy sa bandang huli. So kapag isipin po natin mabuti kung ano yung nakalulugod sa ating Diyos upang hindi po mapahamak ang ating mga kaluluwa. Manalangin po tayo 5 beses sa isang araw. At magbasa po tayo ng Biblia araw at gabi. Pag-aralan po natin ito. At pakinggan po natin ang mga nangangaral tungkol kay Jesus na galing po sa Biblia. Ito po ang ating tanging batayan. Ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang galing mismo sa ating Diyos, ito ay sinulat ng mga propeta, ng disipulo ni Jesus, na mamagitan ng Banal na Espiritu Santo na kanyang hiningahan. So magagamit po natin ito sa katotohanan, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kung gaano kabuti ang ating Diyos, ang kanyang kabanalan, kanyang kabutihan, ang walang hanggang Diyos, walang hanggang Ama, ang makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari. Salamat po sa lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos. Naway may napulot po kayong aral sa oras na ito. Nagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Kayo lahat ng mga may sakit, ipatong ninyo ang inyong kamay sa may sakit. In the mighty name of Jesus, kayo ay gagaling. Anumang sakit ang meron kayo ngayon, sakit sa buto, sa ulo, cancer, diabetes, high blood, napilay kayo, nabulag kayo, napipi kayo, in the mighty name of Jesus, kayo ay gagaling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Basta't buo po ang ating panalangin sa ating Diyos. Nataimtim po natin tayong manalangin sapagkat ang tinitingnan po ng ating Diyos ang ating puso kung tayo ay malinis. Pag malinis po tayo sa Diyos, sumusunod po tayo, imposible na hindi matuwa ang ating Diyos. Kapag tayo gumagawa ng mabuti, tumutulong sa ating kapwa.
Naway pagpalain po kayo ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po sa inyo lahat.